Good morning, class. Good morning, ma'am. Ako di ay si Teacher K. So, pwede na kayo po ninyo tawagong Teacher K. Kinsa ganito? Teacher Day. Okay, so class, pwede ba mo manindog para sa ato ang panalangin? Nabitang hanap ng mga Diyos. Lord, salamat kinabot mo nga safety diri sa eskwelahan. Father God, pirahin ka kay ako mga estudyante nga na sila'y makatunan karon katunan. Giling na na mo ibalik ang tubog ni may pagpasalamat ka lang. In Jesus' name I did pray. Amen. So class, dili sa among maglingkod ha kay naiandam si teacher nga energizer. Kabalo mo sa energizer nga chika ding. Oh. Okay, so i-follow niyo si teacher ha. 1, 2, 3, go. Chika Chikading, nalupad-lupad. Chikading, nalupad-lupad. May tulo ka chikading, patok sa sanga, nilupad ang isa. Duha na lang sila. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May duha ka chikading, patok sa sanga, nilupad ang isa. Usa na lang siya. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May usa ka chikading, patok sa sanga, nilupad ang isa. Wala na Diyos sila. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. Okay, class, na-energize ba mong tanan? Opo! Wow! So, na-energize mo dyan mong tanan, no? So, bago mo mong lingkod, i-arrange sa inyong mga bangko, din kuha ang mga basura ilalim sa inyong lingkuranan. Okay, class, parahan ay ato ang klase karon na ay giandaw si teacher nga classroom rules. Okay. This is roll number 1, eyes on me. Eyes on you. This is roll number 2, listen up. Listen to. This is roll number 3, raise your hands so we can see. These are rules that we follow every day. Every day. This is roll number 4, big counters page more. Each more. This is roll number 5, win your space to keep it nice. Keep it nice. When we follow all the rules, our learning feels so cold. These are rules that we follow every day. Every day. Okay, class. So, ang first nga rule nato, class, is eyes on me. Dapat ang inyong mga mata, class, is nakafocus lang kay teacher. Dili mo sige lihis-lihis sa inyong katapan para hindi mo ma-distract. Kung saan gani ato ang pinakaunang rule? Eyes on you. Okay. Ang ato ang rule number 2, class, is listen up. Dapat, class, when nag-discuss si teacher diri sa inyong atubangan, maminaw mo sa akua para pag nakay mga pangutana sa inyong makatubag mo. Kung sa ganyan, rule number 2, Listen up. okay. Rule number 3, raise your hands so we can sing. Ang rule number 3 na to, class, pag naay pangutana si teacher, itaas ang inyong kamot, class, para hindi ka magkayagaw, class. Okay ba, class? Okay. Sa gani ang rule number 3? Raise your hand. Okay, rule number 4, be kind, respect each more. So, class, pag naipabukat sa teacher na activity niya, dapat dili mo mag-away-away, class, ha? Dapat mag-respeto kayo mo, class. Kasabot ba? Also. So, gani ang rule number 4? Be kind. Ang rule number 5, class, clean your space to keep it nice. Inikahuman ninyo sa atong activity unya, class, ang inyong mga basura ibutang sa ato ang basurahan. Inikahuman, dili ninyo ilabay bisag asa para hindi ang ato ang classroom. Sa galing rule number 5? Clean your space. Wow, very good sa ako ang mga estudyante. So, okay, class, naay-diandam si teacher nga clappings. Kung kinsa pang student ang maka-answer sa ako ang pangutana niya, nagdaan ako siya og clappings. Ang pinakauna nga clappings class is Ma'am Jumisha clap. Okay, gadi mo siya, class, ha? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ikaduha,
clappings nato class is ang galing-galing mo. Ingali ko siya class ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Ang ikatulo clappings nato class is may tama ka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, may tama ka. Okay class, na-gets ba ninyo ang ato ang clappings? Oo. Okay, very good. So, nakapagpunta na sa inyo mga class. Naka-remember pa ba mo sa ito ang past lesson? Oo. Sige daw, babe, kung naka-remember pa muna, ako ipakita sa inyo mga picture. Unsa na yung picture class? Apple. Nakita na ba mo apple class? Yes, ma. Unsa yung color sa apple class? Red. Wow. Kakaon na ba mo apple class? Opo. Unsa man yung benefit atong makuha sa apple class? Vitamins, ma. Wow, very good. Ikaduha nga picture class. Unsa man ni? Kahoy. Kakita na ba mo kahoy class? Opo. Para asa man ni kahoy class? Para pang sunod, ma'am. Okay, ingon ni Ate Erlene para pang sunod. Tama. So, ginagamit na ang kahoy class no para pang sunod. Okay. Class, unsa man yung mahitabo class? Kung sige po ng kahoy class. Magbaha. Oh, very good, no? So, pag gunita ba ninyo ang kahoy class, ano sa'yo ma-feeling nyo? Rough siya, ma. Kanang Rock siya, ingon ni Ate Hanifa. Pag gunita ninyo ang apple class, ano sa'yo ma-feeling nyo class? smooth siya, mahangin. Very good. So, kagaya ninyo o, Mami Judicia class, ang inyong mga kaugalingon. Kabalo naman mo na? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so nga ako ipakita sa inyo mga chart. Unsa ba di class? Rainbow. Makita na ba mo rainbow class? Opo. Unsa may makita ninyo ang color sa rainbow class? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple. Okay. So kani class, unsa man ni siya class? Ruler. Kakita na ba mo ruler class? Yes, po. Para asa man yung ruler class? Pangsukod, ma'am. So nakagamit na mo ani. Opo. Oh, very good. So sa duha ka picture nga akong ipakita sa inyo ha class. Asa man diri ang curved line class? Ang Very rainbow. good. Asa man ang straight line? Ang ruler. Very good. So ipakita sa inyo mga picture class. Unsa man ni class? Rubik's. Kakita na ba mo ani class? Opo. Kinsa na nakadula ani class? Ako, ma'am. Oh, very good. Pero dili ko kabalo, ma'am. Dili ka kabalo, so mag-practice lang talaga, ha? Opo. Ang ikaduha nga picture class, ano sa man ni? TV. Wow. Sa inyong palibot, na ba mo nakita nga TV? Ay, TV dili sa akong room. So, unsa may makita ninyo sa TV class? Balita. Balita. Oh, balita. Tingkoy. Oh, tingkoy. Hilig dahil kang tingkoy, Ate Hanifa, no? So, sa duha ka picture class, asa man diri ang dako nga butang? TV. Asa ang gamay? Ang Rubik's. Wow! So, tagaan ninyo, oh, magaling ka. Inyong ha, kaugalingan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Okay. So, class, naapagod ko ipakita sa inyo mga picture. Ang sa mali, class? Simbahan. Nakita na ba mong simbahan? Opo. Nakaato na ba mong simbahan? Opo. So, kano sa man mo nag-atong simbahan, class? Kami, ma'am, kay Domingo. Wow, every Sunday class. Oh. Kami, ma'am, kay Kuan. Bernice ni ma'am. Okay, sila Ate Hanifa is, hindi sila nag-atong simbahan. Kani class, sa man eh? Balay. Building, Ay, Kani siya. Okay. Kani siya class, ano siya ginatawag nga bahay na bato. Kakita na ba mo ani class sa palibot? Opo.
Ingon sa Ate Sherry, wala pa daw. Ingon sa Ate Arlene, kakita na daw siya. Wow! Kanina duha. Kani class, asa na siya? Jar! Kakita na ba mong jar class? Oo! Dili ani. Nabang mo jar sa inyong balay? Para sa inyong class, para asang jar? Ibot nga na mo ang muungkon, flower. Ay, flower. So, ubano, kay ginabot nga nila og tubig. Kani class, ilang mo ani? Wala! Okay. Mo ni siya safe for di nang machilan. So, ang kabalo ba ko kung sina contribute niya diri sa Pilipinas? Wala! Wala. So, siya ang nagpasimula sa Kristyanismo diri sa Pilipinas. So, pohon class, mailhan na gihapon ninyo si Ferdinand Magellan. Class. Kani class, ako ipakita nga last teacher. Saan ba siya? Mama! Kakita na ba mo ni class? Oo! Nakasakay na ba mo ni class? Kapag nakaligo, may... Wow. Nag-ambak dira. Hala, yan pa play ka na rin. ko anak mo? Oo. So, very good kayo mo kayo. Kita na mo ani, no? Then, nakasakay na po mo ani. So, mahalagan pa kung magkakalat class karon ipadayon ni Teacher Sherry. Okay. Kaya naminang bumuha ng teacher, okay? Base sa mga teacher yung ipagkita ni teacher, okay? Sa kahang atong topic. Kanya? Sa picture. Drawing? Okay. Our topic for today is cross hatching, cross hatching. Our topic for today is cross hatching. So our topic for today is elements of art, lines, cross-hatching techniques. So here's our objective. So at the end of this lessons, muna inyong matundaan. Okay? So pinakauna is define cross-hatching as a drawing technique to create 3D effect and visual texture. So of course, yun ang ma-define ang cross-hatching. Kaduha, create the drawing of a trading artifact using a cross-hatching technique. So, of course, dili makadrawing din mo pagkahuman sa ato ang discussion. And then, show appreciation of how trading influenced Filipino culture by presenting their artworks in a mini exhibit. So, kato yung mga gipang drawing ato to siyang pilit sa atong mini exhibit. So, na ako ipakita sa inyo nga mga materials. So, unsa kahain siya? First is, kani, unsa man siya? Oslo paper or bond paper. So, unsay gamit aning Oslo paper? Tama. Ato siyang sulatan. How about, kini, unsa man yun? Tama, lapis. So, unsa may gamit sa lapis? Tama, atong pang-drawing or pang-sulat. So, kung natin pang-drawing nyo, what if magkamali ta? Kasi gamitin na to ang kani. So, mani, eraser. So, muna ito ang gamitin pag mamali ta. So, kaning mga gamit na to, naatay, mga dapat buhaton o dili dapat buhaton. So, unsa man ang mga dapat buhaton o dili buhaton. So, naay mo siya ang mga dapat tato buhaton o dili buhaton para mahimo tang safe o mali pa sa disgrasya. So, unsa ka ning mga dapat nato hindi buhaton. So, magsugod ta sa dapat natong buhaton. Pinakauna is do hold pencils and rulers properly. So, kung magunit ta og lapis og ang ruler ato ang tarungan og gunit. Kaduha, do keep art materials neat and organized. So, ato itong mga materials, ato ba siyang i-organize, dili na ito pataka o butang. And then, do use tools responsibly and share with classmates. Kung si classmate, wala siya eraser, ato siyang pa-hermon. And then, do draw gently so the paper doesn't tear. So, gently lang ta mag-drawing para atong papel dili ma-gisi.
do clean your area after the activity. So, pag human na tao mag-drawing, ato na hinluan ato ang lamisa para dili gubot ang atong classroom. So, karon kay human naman ta sa atong dapat buhaton, dili na punta sa atong dili dapat buhaton. So, una, don't press pencils too hard. So, kung mag-drawing o dili daw dukon, kaya naman, pwede man mabali ang lapis. Ikaduha, don't waste paper or scribble carelessly. So, dili daw na to usik-usikan ang ato ang bond paper. And dili po ta mag-scribble. Sa scribble mag-puris-puris. Kaya nga naman, mahal ba ya ang papel na ipalit ni mama? No. Tapos, pwede pa na to na siya magamit next activity. And then, don't play with rulers, pencils, or erasers. So, dili na to dulaan na to ang mga materials. Dili na to ipanglabay-labay. Kaya nga naman, makaigo ta kang classmate niya. Hilak mo na si classmate, diba? Unahan mo, hilak yung classmate. Diba? Dili. Then karon, don't leave materials scattered on the table. So, dili to na to kanang ipang pasagdaan or kanang ipang butang-butang na ato ang mga gamit dira sa itong lamisa. Dapat ato ang iposo para dili mawala. And then, don't put art materials in your mouth. So, dili to na to ibutang sa ato ang baba kay dili man na siya makaon. So karon unsa man jud ang cross-hatching technique. So mo siya ang cross-hatching technique. First is the cross-hatching technique is a method in drawing that uses overlapping lines to create depth, texture, and a 3D effect on objects. So ang cross-hatching daw is naggamit siya og overlapping lines para maka-create siya og 3D effect. So, first, unsa man ang depth? So, muna siya ang depth. So, ang depth is nagahatag siya og illusion ng isa ka butang is duol or layo. So, di ba, makitaan nyo diri. Ang kaning punuan is mas duol siya kumpara ani. So, pag tanaw pa lang nimo aning picture, bisag gi-drawing lang ni siya, imo nang may bal-an nga ay kani layo day ni siya kay gamay man. While kani, nani siya sa duol kay dako man siya. So, nasabtan ba mga bata? Okay. Karon sa texture na punta. Ang texture is ang kani. Pag tanaw pa lang nimo sa drawing, ma-feel na nimo kung unsa na siya. For example, kaning baso. Pag tanaw nimo sa baso kay smooth siya tan-awon. So, feel nimo nga smooth po na siya. While ang kaning bricks is hard siya tan-awon naman kay pag tanaw pa lang nimo hard naman siya. So, feeling nimo hard na po na siya, di ba? And then next is ang 3D effect. So, ang 3D is 3-dimensional. Pag tanaw nimo siya, mura siya og tinuod. So, for example, ana is kanit. Diba? Gi-drawing ra siya, pero mura siya og tinuod, tanawon. So, nasabtan ba mga bata? Now, this technique makes flat drawings appear more realistic by controlling the density, spacing, and direction of lines. So, nihimo siya nga realistic ang drawing sa pamaagi sa pag-control sa density, sa spacing, o sa direction of line. So, ako na na-explain niya ang density. Ang spacing is ang iyahang yung pagka-apart. And then, ang direction of line is kung unsay iporma sa iyahang linya, horizontal ba or vertical. So, karon na ay linya ginagamit ang cross-hatching. Isa man itong mga linya. So, muli siya ang mga linya. So, first is ang parallel lines. So, lines that are always the same distance apart and never intersect. So, unsa may nawong anang line nga dili mag-intersect. So, muli siya. Maghimo ta og linya nga same siya og distance, pero dili siya mag-intersect. So, dili mag-intersect, dili mag-higo, or dili mag-abot. So, muna siya ang parallel lines. So, how about overlapping lines? So, lines in a drawing that intersect or cover one another. So, kabaliktaran niya si parallel. Kaya nga naman, mag-abot man sila. So, ingani ang noun ni overlapping. Diba? Kabantayan mo, nag-igo sila diri nga part. So, pwede po siya, nga dili lang inganing noun ni overlapping, pwede po siya, ana. Kaya ihamang ginang cover ang isa ka line with another
line. So, nasabtan ba mga bata? Okay. Karon din napunta sa density of lines. The closer the lines are, the darker the shading becomes, the farther apart they are, the lighter the shading looks. So, pasabot daw, kung dugol ang mga linya, is dark pod ay muhang mahimo nga shade. So, for example, kani, himo taog mga linya nga dugol. Diba? Pabantay mo ning dark na siya. While kung imuha siyang ilagyoon, pabantay niyo, diba? Light siya kaysa aning diri nga dugol. So, muna siya ang density. Pag dugol ang linya, dark na shade inyong mahimo. While pag lagyo ang linya, light pod ang shade nga inyong mahimo. So, napakoy another example. So, kinsa gaya siya? Si Ferdinand Magellan. So, di ba makabantay mo na siya yung mga linya, parallel, or overlapping line. So, muna siyang density. Kay baga man siya, muna nahimo siyang dark shade. So, si Ferdinand Magellan, pag abot niya diri sa Philippines, siya ang nagdala sa Christianity. Diba? Nagdala siya sa Christianity. And then, tungod niya, nagsettle ang Spanish diri for more than 300 years. Ang mga Spanish colonizer for more than 300 years. So, diba, dugay kaayo. So, kanang more than 300 years, ang mga some important events nga nahitabuan na is ang First Catholic Mass og local blood compact with local kanang leaders and kaning pagpaila-ila kang Santo Niño, which is nahimong patron sa Cebu, diba? Another example is ang kani. So, may siya, simbahan. So, muna siya ang simbahan, pinakaunang simbahan sa Pilipinas. First Stone Church. So, di ba diri sa tuan ang puntay simbahang Katoliko. Asam tumakit ang simbahang Katoliko? Sa Atbang sa National High School. So, kani siya, kay di ba gibit-bit man ni Ferdinand Magellan ang Christianity. So, naapuntay simbahan. So, kani siya, nahuman ni siya during 1607. Pero before na siya nabuhat, napay duha ka church ani. Pero kay na, kuan man siya, nasunog man siya maong, nagibuhat na po sila usab. Ang nagbuhat ani ay mga katong mga friars o mga pari. So, kani siya karon makit-ani mo ni siya sa Intramuros. And then, kani, nahimo na siyang UNESCO World Heritage Site. And then, mo po ni siya ang isa sa concrete na makita ninyo sa unsa ka influensya sa kanang colonizer sa Spanish. Kaya naman, up until now is napagyapon tayo mga simbahan and napagyapon mga Katoliko. Diba? Next is ang kani. Diba? Makita ninyo, diba? Parallel line. Diba? Wala siya nag-abot. And then, na ang overlapping. So, kani siya, muna siya ang Sika Mansion, which is located in Vigan City. So, kung matumog Vigan City, daghan kig mga ingani nga mga building dito. Pero kani siya, kani Sika Mansion, muna siya ang kanang most kanang mag na mas na-remain yun, na intact yun ang iyahang remain. So, kani siya, muna siya ang bahay na bato. Ang bahay na bato is kanang i-mix niya ang native bahay kubo with Spanish design. So, kani siya very strong, kaya ni siya nga kaya niya mag-withstand ang earthquake, tropical climate, o ang typhoon. Diba? Very strong. Kaya during manggod sa Spanish, dira nilagi pa, Spanish era, dira nilagi pa ila ang bricks, ang stone, o ang tiles. Kana pong mga hagdanan o strong foundation. Diba? Kisay, nakato na sa mga balay silang lulo o lula sa una. Diba naman yung mga hagdan. So, kanang yan ang design is gika na siya katong Spanish era. O, diba? So, kadi siya, pag imo na rin makita nga klase nga balay, dito na nimo makuha na mo ni siya, unique lang yun ni siya sa Filipino, kay mixture man ni siya sa Spanish o sa Filipino. Then, ang next is ang kani. So, ni siya. Ni siya ginatawag na balanghay or balangay. So, kani siya, diba sa tua, pag mga ligo ta, makita ta og bangka. Diba, ang bangka kay ginagamit nila para tituyok mo dito sa mga island-island. So, diri sa ilaha, sa unang panahon, ginagamit nila ang bangka
pang travel, pang trade o pang warfare, di ba? So kani siya mga bangka ginabuhat ni siya sa kanang bitang mga kahoy lahang gipang tagpi niya gipuan ang dayon og ganing rope. So kani siya ang pinaka old jud nga makit-an nimong ani isa boat 1, which is nag-date pa siya during 320 AD, diba? And mo po ni siya ang pinaka unang wooden boat na na-discover sa Southeast Asia. So diri makita jud ninyo kung unsa ka kanang skillful ang mga Filipino sa pagbuhat sa mga bangka. So karon gina-celebrate sa taga Butuan ang Balanghay Festival para ma-honor ning mga bangka. Then next is ang manunggal jar. So, anong gitawag man ni siya manunggal jar? It's because nakita ni siya sa Manunggol Cave sa Palawan. So, nakuan pa ni siya, nakita niya during nag-edad na siya 890 to 710 BC. Di ba? Very dugay na dugay. Kuan pa na siya during Neolithic period. So, kani siya, mo siya gitawag na second burial jar. So, pag human sa first burial jar, ang mga bukog sa mga patay, isulod na nila diriya. Kita mo aning duha ka human figure. So, kana siya, nag-symbolize na siya sa souls nga journey padung sa afterlife. So, sa base pa lang ani, makita na ninyo kung unsa ang paniniwala sa mga sinaunang tao about spirit o death. So, di ba? So, karon inyong hinumduman nga, ang Spanish, during Spanish colonization, during sa pag-colonize ato sa Spanish, is nasa tulo ka buok nga G nga gidala, which is God, glory, o gold. So, para mas may balaan pa din ninyo about ang cross-hatching technique, itudlot na ni Teacher Hanifa. Good morning, class! Ako ni Ari si Teacher Hanifa. O pwede na po ninyo tawagon ng Teacher Hani. Kinsa gaya ito, class? Teacher Hani. Teacher Hani. So, kay kabalo naman mo unsa ang cross-hatching technique na apakoy example dali sa cross-hatching technique. Unsa man ni siya, class? Jar, ma'am. Okay, jar. Kung kabantay mo, class, naa siya'y mga darker shades or darker parts o naapod siya'y mga lighter parts. So, karon pinating pinani atong buhaton. Tuluan na mo unsaon paghimo sa pagdraw og cross-hatching technique. So, unsa magay ito kuan katong tulo ka characteristic sa kuan cross-hatching? Parallel lines. Parallel lines. Unsa pagay ang parallel lines? Mga lines na wala nagtagbo. Ang ikaduha, overlapping line. Unsa man ang overlapping line? Mga nag-intersect na line, ma'am. Okay, katong mga nagtagbo nga linya. Ang ikatulo, ang density of line. Unsa ang density of line? Katong light o dark na sa drawing, ma'am. Light o dark part. So pag lines kay dikit siya, unsa man siya? Dark, ma'am. Pag lagyo, light. Light shade. So karon naghimo si teacher og jar. Kinsa may naay jar sa ilaha? Kami, ma'am. Unsay kinabutang ninyo sa inyong jar? Ibutangan na mo og flowers, ma'am. Flowers. Kung pwede po siya butangan og tubig. Naporma na ba siya nga jar? Yes, ma'am. So karon, kay jar na siya, butangan natin siya og parallel line sa ilahang kilid-kilid. Parallel line. Then, butangan na po nato siya og overlapping line. Na, overlapping line. Isa man inyong napansin sa drawing ni teacher? Naana siya'y shadow, ma'am. Naanay shadow. Naana po siya'y 3D effect. Unsa pa, Jude? Naay dark o light part, ma'am. Naay dark o naay light part. So, karon inana po din yung buhaton. Pwede mo mag-draw o kaning balay, simbahan, jar, or pwede po bangka. Kamu may bahala. Pero gamitan po ninyo siya o
cross-hatching technique. So, kuhaan na inyong mga oslo paper o ang inyong mga pencil. Tigaan na mo og 5 minutes sa pagbuhat sa inyong activity. Pag human sa 5 minutes, kolektahon na ni teacher na ipilit nato dahil sa ato ang appreciation mini exhibit. So, but before that, naaigian lang si teacher ng criteria na inyong sundon sa inyong pag-drawing. So, naara siya. So, ang una kay time management. Equivalent of 20%. Unsa ng time management? So, dapat mapasa ninyo sa within 5 minutes ang inyong drawing para inyong makakuha dayon mo og 20 points or 20%. So, ang ikaduha kay correct use of cross-hatching technique, which is 30 points. So, dapat sa inyong drawing makita ni teacher ang cross-hatching technique nga gigamit jud ninyo kato parallel lines, overlapping lines, o density of lines. Ang ikatulo kay creativity and originality. So, dapat creative mo sa inyong pag-draw or sa inyong activity para naamoy 30% na po, another 30%. O dapat kamo jud ang nagbuhat kay namin originality, and then ang ikaupat kay effort and neatness. So, inyong effort sa pag-draw o ang pagkahinlo sa inyong drawing. So, pag makita ito ni teacher sa inyong drawing, another 20% po. So, mag-total siya o 100%. Nasabtan na, class? Opo. So, karon magsugod na inyong time. So, again, pag human sa 5 minutes, kolektahon na ni teacher o ipilit nato diri sa mini exhibit inyong mga drawing. So, kamang wow jud sa inyong mga drawing. Oy, ipakita jud ang cross-hatching technique. So, karon kay nakasabot man mo sa atong lesson, maghatag si teacher o assignment na inyong buhaton sa inyong balay. So, sa inyong balay, makita mo og object or pwede magkaon na inyong i-draw. Pamaagi gihapon sa cross-hatching technique. So, sa inyong drawing, dapat makita ang light part o ang dark part. So, sa inyong papel, ibutang ninyo ang kaning name of object, where is the light part o where is the dark part. Nasabtan na ba mga bata? Opo. Unsa gay itong assignment nato? Mag-drawing o cross-hatching technique. Okay. Then, butangan nato og Dark o light part. okay. So, karon si Teacher Erling na ang magpadayon sa ato ang klase. Okay, good morning mga bata! Good morning, teacher. Ako di ay si Teacher Erlyn o pwede na ko ninyong tawago na si Teacher Lynn. Sige, sa gani ko? Si Teacher Lee. Okay, very good. So, karon kahit kumanaman mo sa inyong drawing, kung gana siya sa dali sa ato ang mini exhibit, gusto sa na po nagtanaw ninyo inyong drawing o ang drawing sa inyong classmate. So, nindot ba ang drawing sa inyong classmate? Opo. Guwapa ba? Nindo, teacher. Okay, very good. So, karon, kinsa may gusto na ipakita ang inyong drawing din sa atubangan? Ako, teacher. Okay, si Ate Hanepa daw. Ate Hanepa, kung ay yung drawing ko, i-share nyo kay Ate Hanepa kung gusto ka guwapa. Hindi ako drawing, teacher. Gusto mo na inyong drawing mo, Ate pa? Jar, teacher. Ano ka naman inyong gipili, Ate? Kaya naman ni ani sa mong balay. Nag-enjoy. Iusa mo na inyong pagbuhat, Ate. Mura ba siya tinuod? Mura siya tinuod tanawon mo? Kuan, katong gitudlo, teacher, na puris-puris. Ay, wow. Itudlo ko daw, Pi, kung akadaraan ang part ang dark. Kaning diri, teacher, o. Kaya doon man iya ang mga line. Okay, very good. Aha po dira ang light na
Okay, so very good. Okay, daraa tama si Ate Hanefa. So karon tagaan nato og ang galing lang mo si Ate Hanefa be. 1 2 3 1 2 3. Ang galing mo. Karon sige sa pa man ang gusto mag-share sa iyahang drawing. Isa pa man ang gusto ipakita ang grabe ka beautiful niya nga drawing be. Ako, teacher! Okay, si Ate Hani mo daw. Ate Hani, why yung drawing be? Ano akong drawing? Ay, wow. Panindot sa drawing. Nindot ba ang drawing ni ate? Okay, very good. So, pag drawing mo ate, usa man imuhang na-feel? Nang-lisod po, teacher, kay hindi ako po artist. Okay, naglisod daw. Pero wapa lagi gyapon lagi mo ang drawing ate, no? Thank you, teacher. Okay, you're welcome. So, nag-enjoy pa ka sa pag-learn mo sa mga techniques? Oo, teacher. Nag-enjoy. Bahala lisod. Okay, very good. So, unsa man imong natunan sa imong kaugalingon as an artist ate? Hindi ko artist. Okay, so bisan pag hindi artist si ate no, papa ang drawing no, tanawa ang drawing ni ate, nindot dili. Okay, very good, nindot syempre. So tagaan na to og mami dali siya clap si Ate Hanefa. 1 2 3, 1 2 3. Very good, very good, very good. So okay, so karon kay nalipay ko nga daghan natunan sa ato ang discussion kagaina o nindot kay inyong mga activity na gibuhat, inyong pag-drawing, karon na ako'y pangutana sa inyo ha. Tungkol asa man ang ato ang gi-lesson karon ang i-discuss kagaina. About sa cross-hatching technique, teacher. Okay, very good. About sa cross-hatching technique. So giunsa po ninyo og buhat sa inyong gi-drawing kagaina nga mura man og tinuod. Kaning gigamitan ng katong tulo ka characteristic sa cross-hatching, teacher, katong parallel lines, overlapping lines, o katong density of lines. So very good. Gamit jud ang mga parallel line o ang overlapping line ug ang density of line. So karon unsa man ka importante na ipakita ang dark part sa drawing ug ang light part sa drawing? Ate Hanifa. Ate Hanifa. Teacher, importante siya kay mamuhatag man siya og kaning mas mahimo niyang realistic bitaw ang isa ka drawing. Okay, very good. Tagaan na to pre-clap si Ate Be. Okay, sa mag-discuss na kainong sa mga po inyong na-learn sa Spanish colonization. Okay, ano pa? Okay. Teacher, kaning si Magellan day ang nasakop sa ato Okay, si Magellan di ay ang nagsakop diri sa ato sa Philippines. So, mangutana pa ko, ngano unsa pud ang great contribution sa Spanish diri sa Philippines? Ako, teacher. Okay, si Ate Hani. Kaning gi-introduce nila ang gi-introduce ang mga Spanish sa Philippines, like pareha sa sa Christianity o katong paggamit og mga bato o tiles sa paghimo og balay para mas lig-on ang mga balay. Okay, very good. Tagaan na to og ang galing-galing mo sa Ate Hanefa. Ang galing-galing mo. So karon na ako'y, di ba nakabuhat mo og drawing kagaina, di ba? So sa inyong ipang drawing, gusto na ko na ipag-compile ninyo kay para ibutaw na ninyo sa inyong portfolio. So sa inyong portfolio, kay dito ninyo ipagbutaw ang inyong mga artwork. Kanang sinabot pa? Yes, teacher. Okay, so sa pagbuhat ninyo sa inyong portfolio is naamoy criteria nga sundot. So ang una is ang creativity and originality. 40%. Kung kamo ba dyan ang nagbuhat sa inyong portfolio, ug unsa po siya kagwapa sa pagbuhat ninyo. And kaduha is cleanliness of the portfolio. 20%. So kung limpyo ba ang inyong pagkabuhat, wala pa siya gikumot-kumot. And
Ikatulo is following direction. So, kung i-follow ba ninyo ang direction is naakay 30%. And ang ikaapat is presentation. So, naa siya'y 10% in total of 100%. So, karon is naakoy pangutana sa inyo ha. Na-define ba ninyo ang cross-hatching as a drawing techniques to create a 3D effect and visual texture? Yes, teacher. So, aha na part. Ito nga kabalo may sa pamaagi sa paghimo o cross-hatching, teacher. Okay, very good. So, naka-create ba mo o naka-create ba mo sa inyong drawing kagaina of a traded artifact using a cross-hatching technique? Yes, teacher. Okay, aha na part. Itong sa jar. Okay, very good. So, nakashow ba mo appreciation of how trading influenced Filipino culture by presenting their artwork in Amin Elizabeth? Yes, teacher. Aha na part. Katong gipangutana ni teacher kung saan mo ang video. Okay, very good. So, karon kinalipay man ko, nadaghan mo na kun-an karon nga sa ato ang lesson. So, pwede ba tamang dito para sa ato ang prayer? Okay, in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Thank you, Lord. Nadaghan na kun-an ang ako mga estudyante o nakabuhat sila o grabe ka-creative nga mga drawing nila, Lord. And unta, Lord, sa pag-uli nila, i-safety sila. And unta na, Lord, dahil kung na-blessing na mabot sa ilahang life. Ilayo, kunin mo sila, Lord, sa tanan ng mga disgrasya o sa sakit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.